Sa ikarkararag ko apo, I am studying your word, O God Lord, not just to preach. I'm studying your word, O God Lord, to preach your word so that our life would be changed for the better. And O God, help us, O Lord, to grow. Tapos tikas na apo, kat ma-improve mo kumaama iti spiritual life, iti amin na ang gulo. Tapos iti panagnami dito na mo talaga apo, kat mapadayawan mo sika. Sabi ka di walong Spirit, Lord, tagpaligid ka man ng Ama, tatangag sapan. As we are always praying that you will prevail every Sunday, every preaching, so that our lives, O Lord, will be changed for the better. Sika man apo, ti magkita kanyami, O Lord, from the first word until the last word of this preaching, O God. Thank you so much. In Christ we pray. Amen. Amen. At tagaw tayo. Okay, dati basit nga tayo tayo nagtagsapa. Judges 15. Ang sugi tayo iti rito book ti Judges kat ada tayo iti chapter number 15 part na dating book. Ada 21 chapters and right now we are on chapter number 15. Iti Bible kakapsat every chapter, kakarkaro ti every chapter, kat naduma-duma, iti ngay, naduma-duma, iti subject, iti Bible. Naisamsangayan, unay, dito nga libro, because no, study dito nga libro, katangatawan, study manan, no next, ngayon manan, barbarumar ti kalkana. You know, kapunta dito nga sasaon ti Diyos, kat sinibiyag na, sinibiyag na ito yung kwan niya, nga sao. Kat dito yung pang-spiritual, kakapsat na pang-spiritual na ito yung makumpunang nga libro. Kat naduma-duma, kakapsat iti subject nga karagana dito yung Biblia. Kat, you know, nagigingay nagliligat ng questions na pakaululawan dagiti kaaduan. But, you know, in-address ang the Bible. Amo yung mga dati chapter 15, kat may sama na dito yung may sama na libro, iti Bible na ito yung mangsolbar, kanagiti nga pasama nga kaslanay nga ang usto. Nung usto gayang. You know, kas natatangag sapa, we are praying because this is fire niya. Dahito Amerika kanyan. And katawa because Pakistan tinanghold iti makunamay meeting. Pakistan, ladies and gentlemen, is known as one of the few countries in the world that supports, violence. And agbaligi ti Pakistan mangaramid iti mga peace treaty between Israel, America, and Iran. Takot iti bayad na. Makatanggap da iti mga kunamay peace award. And basta jikas, maybe 5 million, but it is unlikely nga iti Pakistan iti mang-mediate pipiyal ti Pilipinas. Because ang tayo sinusuportaran iti mga unang terrorism. Katawa loon ay. But, nevertheless, asiligan iti Pakistan, iti maunang Iran. And pare-pareho na iti maunang nga mentality. Ito yung maunang West Asia War na mangyari kat gapot Israel. Ito yung gapot Israel. And di jay maunang ito yung maunang nga case na i-build na by which they say that
iti Israel kung tinagaw na, iti Israel. Inagaw na ti mong kunang kasa, inagaw na ti Palestina. You know, dagi ka mahang akin ang ujay, bagay na nga talaga di jay, na original. You know, they marched from the gates of Egypt 2,400 years ago to go to Palestina. The entire Palestina diya, including Jordan, Gaza, part Beirut, part iti Pan. So, inintan niya ako kanya rin historically, 2,000, maybe 400 years ago. Kat bagay na nga talaga niya because they take a title intan niya ako kanya. Nang baliktad ko na umayan because they are building a case na kung nang isulak ko ng agaw. You know, and dagito yung spirit ti Iran, kausap, kanda mga yung Muslim world, kat, actually, gawa ti Muslim. Nandiyan mo ko na radical Muslim. At damot na gili mo ko na may kuwan niya. Yan out ti mata kadagili hanga radical. Muslim na hanga radical. Like Saudi, Qatar, dagitada. Muslim dagitada. Abu Dhabi, kung kita hanga extreme na kita kuan niya, gayem Israel na kita na. Kat amuda by amun ti Arab nations. Nga ti Israel kat bagay na nga talaga nasurong ka 2,000 years na palabas. Ngam dagiti kami radical nga dagiti nga Iran kat kuan ay naadada ti sabsabali nga doktrina nga inaramid ta sa ingalgali Quran. Kat di most extreme nga doctrine iti mo ko na may nga dagiti mo ko na Muslim extremist kat iti panakatay kanya na kat di kanon ti kamayatan nga maikwa na maialay ta para ijay pamati ng pagpatyan. Kat no kasday kakasat iti ka extreme ti doktrina nakasagad di jayan, you can never correct the thing mo. Kat di nga spirit na datiran. Makita mo, Iran is already destroyed. Tinamati ng infrastructure na katagi main na ramtay, kalsada, silaw. Hindi lang tinamati, but everything is destroyed. Nung gamot karon iti doktrina da nga iti panakatay da iti pamati da kung iti kadak tulad na may alay da, they are really ready to die. Nung nagito'y hanga extreme na Muslim, kasi lang kung Saudi Arabia na they enjoy life, di ba? Nagpipintas na kayo luglugan ka. Qatar, ayan, nagita na dito ng gulpit, tinugan ti Germany. Nagigay ngayon, nagingi ng luglugan. And you go to Qatar, the richest one nation, ay, ala ka nga panipon di building, they enjoy. They're better than the Chinese with respect to luxury. And so, di nakita na nga itipis ka takol ti maitulong na rather than war, rather than an extreme, nakasaka na dito Iran. They already left the boundary to extremism. And they're right. They're right. You know, and so, so kasi ti ibang pagada, ngumagda iti kakabsat na ikargan ti Bible regarding Israel. Nahaan nga ma-erase ti anyaman na henerasyon kon uray 1 million years to my it will not be erased. Hadijay iti Israel kat nasyon ti Diyos data. Nasyon ti Diyos na Israel. Kat ada nga ti inherent na promise, ada kanya na inherent na ito yan. Inherent na ito yung promise nga hanga nakakargalang itilintag, nuligat iti mo nga darada. Dahil ito yung inherent na promise na adat Israel kat protektaran ti Diyos kakabsat iti Israel iti anyaman nga banag. That is an inherent promise to the blood of Israel. So kita nyo mo tataa. Kung kuna kanyayo, dakto lang ti Cordillera, dahil ti Cordillera ti Basit to Israel. Dahil ti Cordillera at 19,000 square kilometers, dahil iti Israel at 21,000 square kilometers. So mamintalo ti Israel at Pilipinas, Basit tayo but Israel is so small nga 1/3 lang sa Pilipinas sa Israel.
But they are powerful. They are so powerful. You know, beyond the power of Qatar, Saudi Arabia, amin iti nga banda, ore na kita friends, they are 80% below the power of Israel. It is not because they are more intelligent human beings than us, but because that inherent na promise Diyos kanya na protektara na isuda. Okay, kan apay nga napan ay nga introduction because dahil kami chapter 15 ti Judges kat dahil ito yung nga nakakargaan ti may sangay nga kasla nga sabsabali nga justisya no dahil ka justisya ti Diyos about protecting Israel. You know, so anya ti relasyon na ito ay sabsabali nga kuha niya. Sabsabali nga Israel tagtanga generasyon tayo. Okay, so dahil yung kausap. Madalagin, scholars na naglalalain, their talent, their what we call intellectual prowess is so high that they can read the Bible actually in 1 week. There are scholars who are really good. Siya katang kung apay nga kaya nga mabasa ti Bible ti 1 week. Amupay na kaya kabasahan ti Bible ti 3 months. Because I don't want to read something hanggang maawatan. I really need to understand. So, at the time na may isang apulo basa for me to understand that. But there are really scholars who can, understand English, so good. Mabasaan na lang, may isang Bible, may isang reading, they could understand, ma-perceive na din ay muna ngay title, with no tema, iti Bible. Kat nagito ng scholars, kunanda nga, kita niyo ko rin ito argument ni kunanda. Is it not that Israel was before like Jerusalem? Is the land of the Amorites, and the Perizzites, the Jebusites, the Hivites, and all of these nations who occupied them before? And Israel went and attacked them and displaced them and they lived there where they live. Kasi nga talaga tumawatan. No pasaan lang the Bible without the aid of God. There is more than that. There is more than that. That is what we call a literal interpretation of the Bible. But there is more than that. And that literal interpretation that a scholar could be able to, digest when you read the Bible in his prowess to read the scripture, is not enough. Because there is more than that. Although that is the literal interpretation of the Bible, when you read the Bible within the context of the divine, you can understand that God really put the Hivites, the Jebusites, the Gergesites, and all of these people there to till them and make them ready to be occupied by His people Israel. That this land was barren when God designed it to be given to the Israelites. And it's because it is God who gives His people, His children, the land. God will not give them the land raw as that. Ngunit in pauna lang ito Hivites, Jebusites namang, to clean it up and to make it a better land. Because God will give them as a gift to His own children. That's the ultimate, what we call the context, by which Israel was given to the Israelites. But this, what we call unbelieving scholars, could not perceive, the mind of the divine. That's why they could not understand. You see? Digiti may sa sabsabali. Ay sabsabali kung nakikita. Kasi, can you imagine that? Kargaan natin ang tao nga Jebusites, and then talimaan na Lote. And after that, paktay ka na apoy sudan. Taitan na kanagijaypan. Is there justice there? You know what? According to a divine theology in the Bible, there is justice there. Why is it? Because God is the creator of this universe. As sovereign as He is. You see, maawatan tayo dijay,
kagausat o iti level ti na tao. Noon na pa kagilmatan ti nakay mo ba, gilmatan ko ti skirt yun, di ba? Inusar yung di 1 month. Hindi ka kartibo niyo mo ti skirt yung pagpunas yung ti lamisaan. Kat no, arat ng question kanya yung kung apay ngayon, kat ginatang mo ti 10,000. Arat right yun ba? Mamang kartibo yun yung pagpunas mo lamisaan after you use it for 3 times? Yes, because that's your own, that's your property. Understand that? That is in the same level with what we call the sovereignty of the Almighty God. When we speak of the sovereignty of God, it means that God, who created everything, has the right to perform every plan that He plans to do. And nobody could question that. You see? Nobody could question that. Kung ito ba nag-ubig tayo, gatangang ti grade 1, gatangang ti sapatos na nagpitimitas. Nagngina-ngina pa, 1.5 tinanggatang mo. Hindi apang kanyas kulang, apang ikukuktal kaya ti bato, di sapatos na, right? And what are you going to do with that? Do you have the right as parent to tell your son, nahanang ikukuktal, because 1.5 di jay? Nung ay ko na dyan na mahika nga, abay sapatos mo, sapatos ko ba't ko na naman, right? What will you answer that? And so, adagay right na samsabali nga maukunan. Kat isulita nga linya, iti maukunan nga doctrine yung kita sa because the doctrine here actually is about God saved Israel against their detractors. How? So, let's take a look on this one. So, I think that salvation na ito ni Apo Diyos para ti Israel. Salvation ni Apo na ito para ti Israel. Sabsabali nga paraan. Ito yung kasta ni Apo ng isalak at Israel ng ada iti kwan. So let's go. So how God saved Israel during the time of the Judges. Kasi the justification ni Samson. Okay. So let's go. Ito yung kwan tayo. The faith of Samson at the hands of the faith of Samson at the hands of unbelievers. Alright, so iti panagrugi na itong istorya, tapno lang ngay maisalakan ni Samson, ti Israelita, parang iti Philistines, doon na tayo ng kangkat niya da, kat pinasalog ni Apo Diyos, ni Samson, ijay ay ti Philistines, kat nakakita iti asawaan na ijay. And then, all of a sudden, biglang nagkaroon iti ngay 1 week of party. Kat customarily, iti custom day jay, nagringat iti mga asawa iti. Kasi, di jay makukuna ngay nga dory, kas kada magastos iti, kat lalaki iti manggastos. So, bagay, ulit ang tamang tinagsapay niya. Nung grabe ta, kailangan may adati bisitang pakpakanan ti bisang Domingo. Kat awan ti mapanot, ti Samson nga rami na di jay nga 1 week. Nuhan ag-ikwa iso na, i-release, di ba nga borborcha. Borborcha, Ilocano pa ti borborcha? O Ilocano niya ti borborcha. Kuna na, ang borborcha, kana kayo, kuna na kasta. Kat iti 7 days na natifis tayo, kuna na. No ma-answeran nyo, ikak na kayo, iti sangka kayo sang linen clothes, kas kanakwa, nagingina pa niya eh. Kung 30 na gijay. Kat no nyo, hanyumot ka ma-answer na ito yung purpurcha. Ikandak mo, iti sa kagay sang kasjay, kat siguro 5,000 siguro at ibano na yung may sangabano mo di. Iti dumano nun, iti 6 days. Kat handa nga ma-answer na yung purpurcha. Gusto mo napanda dyan, iti babae, kat kunanda nga, ang mumi nga pinaplano yun dito nga agpakasar ka. Tapos na kami nga arat kaya natin bitaran nyo, tapno agborbor-tsa kayo, tapno hanmi nga maansuran, guyo din yung kinabak ng may, hanaya kasday, kat ang sangit din yung babae. Hamot, kuna na, hamot ka kasta, awan mo plano ka kasta. Ang kung amo natin mong asa, awan ka na, apay nga, kasi ba, kultura ng Hudyo diya, haan, kuna na. Awan, masapol nga, ibagam, kinila kayo mo nga, ibagana, no? Ang sabi nga, ibagana ka niya, ba't? Tanuhan ka, puuran mo siya. So kung nagsangit-sangit rin, asawaan na, kung na nga,
Ayo, imbis kita nga agkasarta nga naragsarta agkasarta kiti nga maladalingita nakta. After that kasarta mataya kon. Apa yan pagpatay king kaya? Baga na amin ni baga di kayo ganda. Gusto nga niya nga tinastana in baga na kanyata. At kuna na kastoy kami di maya kami nga mga araw ni kaditoy. Ada kami tilayon may nga nagdakol. Kat pinatay ko di nga layon kuna na. So ipaigit ko jay. Hindi after one year na ako umay ni mama mi takol ko na 1 year no di total period niya. At umay kami kinima mga alaking kan. Hindi agawid kami na panakinita adati idi agawid kami adati nyaretoy adati hani jay. So kinan ko kastal ito nga hani kat inter ko ka reference ko nagawid kami kuna na. Iso din nga nag-create murmur jay. Kuso anya yung orkan sa nalidyan, kurang na kasta di asawa na, kurang na kasta. Sino ayan pinagpipiksa no layon? Kung sino ayan, winuan niya ayan, tinasamsam it, no hani? Kunda na. Hindi kalpasan yung bakit ni Pagkatalikat, inalan di espada na katnapan niya di Philistines, pinatay natin 13 Philistines. Sana inala amin nga manbano inala na 13 nga manbano nga pinatay na kasta sana intad ka nagiging ngay 13 lang tao, but if you had that plow to my husband, you should have known my riddle. Kunang nakasta. And so, you know what? So, God avenged Israel out of those 30 merchants. So, you rich men, you know, kasabsabaliti yung makasay pa ng isalakan. And so, kasday hindi agawin ka kasta ni Samson permit ni ungot na. Inya, paslangan na nag-uungot pa lang ni David ni Samson na kasday nga nag-riddle isunod handa nga masumbatan kat apan napatay ni bagat na. Isungot ti ungot ni Samson kat sinmang at nga kasta kakabsat na gawin sa Israel nga nangato kat nagbabarad ti Philistines. So, manungapulan nga dayday ni Samson. Kat pag-amuang wala ni tatang na awan, anak, kagurura kang di lakay mon. Dito man di gayom na. Asawaan ko dito. Inasawan di ni Kwan, di gayom na. Di anak na. You know, kat di Kwan, dahil tuyin umayon, iti panahon nga naikatan nga di ungat ni Samson. Hindi asawa na nga di naikamangan na. Kat bitma ba? Isunat ito chapter 15. Kat nag-alam isunat ti Kalding, takasit kultura di nga agalat Kalding, kat pinarti partila di Kalding, kat inayabana yung tatang na pinaka na yung tatang na itinag-imas na kung amo no yung kasanan ng luto yung kabinet eh tad ko lang na tatang I will go into my wife in the chamber tad ko lang yung tatang na ay han intad ko sa balik kung nang pinag umutmut apay nga dinalabas si kasal kat kwan ang kaman kayo may malumabulan kat intad ko kat nabinpitas mo ading na alam mo natin, asawaw. Okay, so, gapo dyan mga kakapsat ka, nagkaroon nga iti struggle ni Samson when gusto na mangtik day. Wala nang apay nga kasper ti Philistines kanyami. And so, he saved Israel out of that predicament. You know, so, isunay tati, one. So, number 1, the breach of contract. But it came to pass within a while after, in the time of the wheat harvest, that Samson visited his wife with a kid. And he said, I'll go into my wife, into the chamber. But her father would not suffer him. Bumaba ka? And Samson went and caught 300. And caught, what's that? Caught 300 foxes. Aso na gitida. And took firebrands and turned tail to tail and put a firebrand in the midst between the two tails, and when he had set the brands on fire, he let them go into the standing corn of the Philistines and burned up both the shocks and also the standing corn with the vineyards and the olives. Okay, so, mapantay kita yung picture. So, kasta na, nag-ataliw di 300 na aso, in galot na di ipos na nga doon, di firebrand, sinindihan na itingan, bumaba ka. Sana ito pinataray suda. Kasi siyempre, permi, ititaray na kita, pas itaray na, itingor,
kalot tingor garden di katanga di bagit di tawan hektar hakas di 100 hectares, 200 hectares, 300 hectares kasi tingnan din doon mga panahon. 1 million hectares kasi tingnan ko so masal nga pas ni aso nga tumaray tapos sindihan na amin di ni intero cornfield ti Philistines. And so kasta di konti no ora na amin dagi dagi kwan niya dagi cornfield iti mao na Philistines. And so what are we looking at here? We are looking at here a certain predicament that Samson became a part of the Philistinian people. During the time, they are called unbelievers. Ang nga mamati ti Diyos dahil kita niya. Sanda nga yung amamot ti Diyos. Katanya nga ikakasat iti napala na ikalagiti sa mga ng unbelievers. Iti napala, iti Kristiyano, kalagiti karelasyon ng unbelievers kat bridge of contract. You know, pag-asa man din nasanita di awag na din, katugangan ayan, awag din. Katugangan, wala na ay agasam di pinanpano ni Samson ni Jen, wala na ayaw agasam ay ginastusak di kasarpo 1 million, wala na sa bali pa di 1 week na nagpakpakanak kanya na di masang week bakit awag di kasi yung kasandatan niya mabuto na lagi di lalaki nagkasanan no 1 week na pakanon lagi di kuha niya lagi di kadaraan ti asawaan pag may sa barangay na ngayon di pa pitungal daw makasal sa tusawali pa di kasal daw ka talaga kung nagkasal ni Samson di panot na sayo pa na mo kinasarap ko ni bakat ko permit ti gastos ko kung bigla na lang intod dito inasawa di lalaking hanga nagasgas ko di kasal breach of contract so kayo ka na tayong mga Kristiyano bawal tayo talaga bawal kayo yung people mag-asawa unbeliever. Amen? Mag-amen kayo apay nga ta, kasi the unbeliever awanan natin standard di panagbiyan. They could just breach a contract at whim. You understand English? At whim that they will breach a contract. Nalpas di kasal na 1 week, nalpas di kontrata, asawa na diyayin, naglaka nga dahil katugangan na nga napanintad isa bali nga lalaki ijay mo ko na nga inasawa ni Samson. You see, so di kahit mo ibaga ijay Samson's fate at the hands of unbelievers. There is a breach of contract. At dahil timo ko na breach of contract. You know, so na tayo mga Kristiyano, mga Kristiyano tayo, ang amin. And we know the law of God. But if you're related to unbelievers, you can experience, you know what, the most painful breach of contract. Whoever they are. You know. So, dahil tinapala na. Breach of contract. So, let's go down. Number 2. Anyati maala, naala ni Samson, ijay, kadagijay na ikamangan na unbelievers. Breach of contract. Number 2. Retribution. O pasate ako rin. Retribution pa, tinaala na. Iti verse number 6. Kuna na ito. Then the Philistines said, who have done this? And he answered, Samson, the son-in-law of the Timnite, because he had taken his wife and given her to his companion. And the Philistines came up and burnt her in her father with fire. Oh, yung kasong diming na naala na kadagi-iman sa believers. Hindi nakita na din 100 hectares na mais, 100 hectares na grapevine, 100 hectares na wheat, 100 hectares na rice field na napuuran namin in one day. Una na sino tinangaramin ito ni Samson, di kabigsaan na lalaki ito naman talaga. Mamin, di kami inasawa na, instead ni tatang na, ijagayong na. Ang mga tinastada, na panda binilok na dyan yung babae ng inasawa na kanyang tatang na. Inkulong na dyan ti kalapaw sa sinindiyan not nakas na dyan kasi ni Samson dyan talon na. They died. Agasan dyan eh. Uray kumano pinutulan ay ulo na sa pinuuran haan.
di worse na siguro punishment, di mapurang ka nga, manik na di apoy nga mang pagpuro, di kundil mo ba rin, he will cry, mabay ka pa'y kamatay dyan. Okay lang sana, masukit ka niya, di ngay, yanaga ng asok. Magdungay, mapupurang ngay, di ngay, bagim nga, hanggang awan asok na. Kat matay ka di puro, kat ayaw kasi di pain na yung maranasan iti. Manung oras, no 1 hour na mapuran di kwan. So that is the perfect explanation, retribution. So unbelievers, ladies and gentlemen, are known for retribution. Unbelievers are known for breaching contracts. Unbelievers are known for retribution. Kaita tinapalana ti unbelievers. So it is a warning, kanya dito tangay nga sapa, padatay mo na mati, we should not live with unbelievers because amon ang yung faith mo nga maranasan ka na kitang katatao. Ma'am Dijay, na. Ngayon, again, dinakkel nga kwento dito, dinakkel nga tima tayo, God is saving Israel out of the hands of the Philistines. So, the Philistines, ladies and gentlemen, are powerful and they are under their tribute, they are under their control. But God's people are the Israelites. So, masama isalakan isuda. Dahil ito yung sabali. So, manto yung answer nga how. How God saved God's people. Number one, through a justified means. This is verse number 1. Through a justified means. Look at this one. Untay yung kalimutan na ito mga kunangay nga. The salvation of God to Israel through a justified means. 7 and 8. Wala na ito eh. And Samson said unto them, though ye have done this, yet will I be avenged of you, and after that I will cease. And he smote them hip and thigh with a great slaughter, and he went down and dwelt in the top of the rock, Etham. Okay, so, hindi napuran, hindi asawa na, napuran pa di katugangan na pa'y, kakamsat, anya may di awanan, di connection with Israelite. Now, the question is that a justified reason for you to kill a lot of the Philistines? In the Bible, nangyari diya eh. So, dahil tayo may sa subject iti Bible. So, kung na kanyo, dangay di isang sabali, gusto ni Apo Diyos na mangisalakan, nung iti, ayan, tipon gusto yung that is a justified means. Okay? Justified means kini Apo Diyos. Gilangit ko kung damagan tayo ito, but that is a justified means. Kasi agasong isungay nga kastoy, pati na tayo niya, parigad, rabi, pag matulog ka. Pag alas 12 ito rabi, napiksan urok mo niya, hindi, unang nariin ka yung urok mo nga sarili mo urok, parigad niya. Naranasan kasi, urok ka, bigla nga nga, napiksan yung urok mo, nariin ka yung gabal yung urok mo. Yes, nakariin ka. Kasi di pag mulagat mo mastan, makita ni kortina nga dati aniniwan ti tao. Makaslang ako, so nga magmag na. Meron. Kasi di inkastam ni kortina, nakita mo nga last na duwa nga pantalon lang di binati na dyan ti balaybayan. Di ba? Al-alanan di duwa nga pantalon mo, awan pagpantalon mo ng bigatan. Di 20 nga pantalon mo, insako na amin yan, di ba? Oh. Ngayon, question. Ay, ada ginagatang mga pagtong mo. Kung insasako na, di 20 ka pantalon mo, kung alangan at short pat, kung apa nagtrabaho ng bilat. The question, pagtugang ba? Pinuhaan. Ang gagsaw kayo pagtugang ba, pinuhaan? Tahang nga mabalin nga di sa kapon, di ba inti nga pantalon, di tibay tibiyag. Naglaka mo itong tibiyag, no bayanab lang tibiyag di tao di 20 nga pantalon. Mangala ka lang ti 20 nga bato. Kapal si itam. Pasti di ka sa mga mani po di saka, ika na dyan ti tengod na. Basta nga di ulo nga matayan na. Apay nga ta? Because iti justice masapol nga. So, what the justice cut, kung mag-justice cut,
Wala nga timbangan, di ba? Babae diya nga nakapikit. At nakakastay diya. Di justice diya, di crime diya, isumot iti, kapantay na diya, dusa. At no pinatay mo, kat 20 lang ti kuat, pinatay mo kat 20 lang kapantalon, diya nala na, haan na kasta, no di kasta. 20 di pantalon, di biyag na diya, di justice mawatan nyo, saan nga mabalin diya. Ngam, isu tinarami dagi jay, Philistines. DJ 100 hectares nga kuan, tipayad na kadwa nga biyag. You cannot do that. That is injustice. That is injustice. Because it can be paid with money. So you're not going to burn the agama because of the wheat nga na kuran. So injustice DJ. Okay, so dito ko na kanya yung it is a justified means because biyag tinutang na. Ang kung mga dapat napatayin na dyan nga gina, agama, gapula ang iginapuuran nga grapes. You say, so when David killed them, it is because a teeth for a teeth, in a tooth for a tooth. Okay, so kasi it is still na dyan. Okay, so there is a justified means of di mo ko lang ngayon understanding ko, and that's how God paid them. Okay, so number one, how did God save Israel? Through a justified means. So look at this one. No, inbound lang ni Samson, isuda ko na okay, Samson, you go and kill 20,000 Jews, Philistines. Unjustified is dyan, because of one reason Nung kita niyo pala sa bali ngayon sa ni Apo kwan natayan iso na ti asawa kwan iso ti rason nga nagdusaan ni Apo ka nagi Philistines. And still God is still praised and glorified in that. Basta ti Diyos katamay nga Diyos injustice, there is always a means, a justified means by which God will pursue His punishment against the evildoers. Okay, so di JT kasta tayo kat dinusa na to Israel. Anya ti impact na natangan during that time, it is a very strong impact. 20 years kakabsat na peace, it impact na diya. Nabutungan ti Philistines, kini Samson, kapunjay. Kumadapay, number 2. Number 3, adajay ko. So, duwa nito side by side, dijay biyag ni Samson at the hands of the unbelievers. Number 1, breach of contract. 3, retribution. Dapat yung number 3. Na naisasal ito persistent persecution. Okay, so let's read 9 and 10. Persistent persecution. Kukulan natin. Then the Philistines went up and beat in Judah and spread themselves in Lehi. And the men of Judah said, why are you come up against us? And they answered, to bind Samson are we come up to do unto him what he has done unto us. And 3,000 men of Judah went to the top of the rock Etham and said to Samson, knowest thou not that the Philistines are our rulers? What is this that thou hast done to them? And he said unto them, as they did unto me, so I have done unto them. And he said unto them, we are come to bind thee, that we may deliver thee into the hands of the Philistines. And Samson said unto them, swear to me that you will not fall upon me yourselves. And they spake unto him, saying, no, but we will bind thee fast and deliver thee into their hand, but surely we will not kill thee. And they bound him with 2 new cords and brought him up from the rock. So makita yung persecution of Israel. Hindi kasya, hindi kasya ni Samson kanya amudahan ng mga bang. Napanda ka lagi di Israelita, makakamsat na. At kunada, pinatay ni Samson kanya may 1,000 na lalaki. Patayin may 10,000 na kayo mahuda, Judah. Nuhan yung i-deliver kanya ni David ay ni Samson. So 1 out of 10, 1,000 ti pinatay na, 10,000 ti patay ni. Kung awan ti mabalinan ti Israel because they were under the rulership of the Philistines. So kasi kakapot na yung nakariga ti Israel di. Gapot na yung ngay dusan niya ako niya lang ka kasi nga Israel kat nag-backslide lang. Ang nakasusunod ng ti Diyos kat hinlako ni Apo Israel ti Philistines at damat lang siya asin niya Apo niya nagabalus-lusot ay di nga tayo kat
kaya't ni Apo may salakan. So, ang nagibaw natin 3,000 na lalaki, kat kuna ng Samson, ang yung kastang jay, kat ni, awanan. Pinatay mo lagi Philistines, kat in my kat ni, kahit ang patay 10,000 nga kanyami because of you. Kat umay kami, kat balo na sikat, tapos si kasta kat maikat, di ngay, curse nga, ito na kanyami. Nung mabalog ni sika, itod mi sika kanya na, tapos no handa nga patayin na kami. At kung na kasta ni Samson, i-promise nyo lang, handa nga patayin, no ginalutan na. At kung ang nagiging ko islita, handa nga patayin. So nag-alala ti barbaro ako, kung na siguro nailon, siguro ang kas lang galot ti barko, siguro niya. Galot na kanya na, manipot saka, kas lang ang mani siguro niya sa pag-ima na, kung galot na, napandayin body dyan ti bato. Okay, so dito ka sada. Okay, so let's go down. Tapay ba? Number 2. So number 1. Kas anong, an answer lang to the question nga, how did God save Israel through Samson? Number 1 ni Jacob, through a justified means. Number 2, nag-answer in duwalang answer na, through a literal life's survival. Samson must fight because he's going to lose his life. Kasi ito idea na rito. So, binalutan na ngayon. Obserbaran ni Samson na, niya ikastada kanya na. Hintayo ko tinapasahan, di verse 14, pa mo ba? Una na ito eh. And when he came unto Lehi, the Philistines shouted against him, and the Spirit of the Lord come mightily upon him, and the cords that were upon his arms became as flax that was burnt with fire, and his hands were loosed from off his hands. And he found a jawbone of an ass, and took forth his hand, and took it, and slew 1,000 men therewith. Okay, so number 2, kas anong insala kanya Apo Isuda is through a literal lives or battle. So, in-observe ni Samson ni Jay, no, di kastan na kanya na. Kung hindi mo ten, nagagalutan na iso na nga, in battle din, di matukot, nagpukaw na. Sila na nga, kunan na nga, death to America. Sila ko lang, sila ka Iran yan, death to Israel, ako rin. Kaya mo na, may quantity, due price of law, siguro, winukwan, kung hanit magkanta, panapatayan. Panapatayan, ta nakagagalot. So, anya ngay tinapasama, the Spirit of the Lord came upon him. At inikan, the Spirit is not strength, at di ka nung galot, nga naigalot kanya, nakasla ka nung napuuran, nga kwa, kali. Yung kasta na lang, kat naawan, kapsat di ngay, galot kanya na. Kat nakabirok di Jobo naman as, Jobo di tulang ti as na barbaro. Kat babad di Jobo, kat pinatay na ti 1,000, nagdadakol na tao. So, naisalangan ti Israel man out of that. You know, so, anya rito is God justified when He's going to kill 1,000? Yes. Because either 1,000 people's life will be lost, or Samson's life will be lost. You know, so gapuin ka, siyempre, umay napatayan. O, originated to the tagsapa, mamalindiyay. When somebody will kill you, you're going to defend yourself, and you will never go to hell. You will never go to jail. Am I right? Because DJ kat panang dependal mo, DJ life existence mo. Kalatantay niya, no, karon ti debate nga kung nato yung is Israel in America correct when they attack Iran? Yes. Because of the existential threat. Existential threat niya yun. Kasi kahit kamay nga ikatan existence ti Israel in America. Death to America and to Israel. That's really survival, you know. Urayan pa iba, nga maangkaroon na ti atomic bomb, i-drop na Israel sa kanto at gubat. So, for me, it is a good thing. But itila ang kamali nila dyan, hindi nakita kayo nga dinidyo na kayo, dagijay ngay, missile na, unang tidaga. Sana incarnate media. Nagkamali na nga talaga yung mamatyak na ni Apo kay because sometimes amo kasi kaya ti kaadon ti missile na. Amo yung bakasat awan ti missile ti Iran, awan ti missile ti Saudi, Qatar,
Uray, dagito yung mga ko naman na ito. Awan tikas niya kaano tinisan na. Kung nagkita nga nasyon, kung nagado, nagkita nga nasyon, awan pa yung, handa pa yung mawanten. Handa pa yung mawanhap, di kayo misal may sa nasyon. Existential threat, handa nga Israel, ang amin na Europe, kasi the state of Hormuz. Awanan, nagbalinan na kwaliyayan, nagbalinan na Turkey. Susumay ba, nakita ka nyo, sa date na kita ka nagkamalian na. Pinicture na naggingay. May missiles na, Scud missiles pa yung skalaman. Ballistic missile. Di ballistic missile, aadayo. Di taray na rin, handang 200 kilometers. 2,000 kilometers di ballistic. Nagkaroon yung ballistic missile na pinicture na. Hindi nakita-destroy na, nag-meeting na nagkaros kini Trump. Unang ni Trump ka to, we are illegal here. And so, siguro, ba't hindi na ikargada ti media picture ti ballistic missile na talaga yung paniapo. Kasi among yung ti kung kunangay nga atomic bomb. Ano ti green na gitadat uranium mo pula. Kalangay na gasolina, mas pa rin ang diesel niya. Kalau yung balitok, kapag yung balitok, amo yung data iring yung ko, naggano nga process ti nagnaana nito. Pitak kan bato, pwede tayo balitok. Kadali linisan di pitak kan bato. Kan nagiling, ikatab manan dagi ngay dross na, dagi ni lando, copper, silver, extract kong pa lang. Iso masakbay nga agbalin ng 18 karas di nga balitok. Ano inikat mo dyan nga process? Kasi yung uranium. You know? No linisan di uranium niya to 25%. Maka-produce dito sila. You know? No linisan mo, di man katapan mo ti 50% di nga linis na. Di giant, makaramid ka na kita ballistic missile, basta. Makaramid kan kadagigingay kwan. Nung nulininisang data na uranium ka na 90% iso di jay atomic bomb. Kasi di jay kwan manong kilo sa uranium ng 500 samot na. Kat lang ngalidan na malinisan di 90%. Kat balin nga kwan di ano. You know, balinan nga kaya nga bomba di Pilipinas, may isa lang kasdi di bomba di Pilipinas, awan tayo yun. Saan tayo mababal na pagkinan nito yun? Kasi di mabati dito yung chemical na saan tayo unlivable. Masalo pa 100 years, 200 years, sa kanto may experiment, inot di radiation, and all of these things. Kasi kat naamwak lang 70% na gaya mo, 20% lang maka-productive. Yeah, so it is really kwan. Mamatiyak na habang uobserbarak ti medyo lubog tayo. Mamatiyak na kwan. Adayo pa yun. Adayo pa ito may niya. There's world peace today. Nung itingay kaslamay nga frustration ko. Dati mga Kristiyano kung kasama nakapsot tayo may nagkasaba. Freedom tayo pa yun. Umayong panahon nga kalay, amoy ba diyan? 40,000 tinagprotesta. Kung inormalize na naging ko, 40,000. Diyan tilang sana. Ay, nabasang diyan kasi may kapatid na ikaw. Hindi ito yun. Radikalism ako rin na. Pwede tayo na Marcos na dito. Awan ti binanta ni Marcos. Una ni Flavian Bird. The helicopter is ready there. The people are ready there. What we're going to do? The tanks are there. Kung kunandiman ni Marcos Sr. No, I do not kill them. Sak na lang din pumanaw. But Iranians, 30,000 nga rally. Inharam na di may tangking agad di machine gun na. Beat 2 minutes lang. Automatic lagi. 300 to 400 rounds na bala ti rumol. Hindi may salang pindot. Hindi 300 na tao hindi matay. In 2 minutes na imos di 30,000 40,000 nagrarally.
Why is it? Because they stop, they were being dogmatic or they are right. And who will go against them must die. And they are not martyrs, but they are infidels. Hindi awag na. Ang baling powerful ti Aran. Kawalan na kapantong-pantong na kanya tayo na nagpag-preach there. It is in the plan of God. So, dito survival ni Samson dito. And because he's going to be killed or to live, he must continue his existence. So, justified ni Samson dito, killing these Philistines. You see? So, nung mapantay yung gana ba ba? Ijilas na verse, ijilas ko na. Okay, sige, ijilas na verse na diyan. Kat itingay kwan, nagigupat, napatay na 1,000 di pinatay niya, kilmapso kapsut, na wow. Can you imagine, you can kill 1,000 men, strong men, may some? Kat ko ng Bible, but God, kat na wow iso na. Actually, kaman in verse number 18. Na wow mapilmi. And he was sore athirst, and called on the Lord, and said, Thou was given this great deliverance. So look at that. So na ito yung deliverance sa Israel, so salvation at subject tayo. Because deliverance ni Apo na ito yung kanya para Israel. So kung you have given this great deliverance into the hand of thy servant, and now shall I die for thirst? Kasi maulaw ka man no, nauwaw ko nga pero yung maulaw ka numatiliw na nga, diba bulag na ito, iso na ito, kasi kastada. How can he fight? So kung na, and fall into the hand of the circumcised. But in 19, kung na, and he was, but God clave an hollow place that was in the jaw, and there came water thereout, and when he had drunk, his spirit came again, and he revived. Wherefore he called the name of the place Ekhakor, which is in Lehe unto this day. And he judged Israel in the days of the Philistines 20 years. So, ipinapatay na naging asun, naging 1,000 in barsak na nga, jubon, kat nauwaw, kat nagtugaw, kat ko na ano ba yung matayak ti uwaw. Kat idikon, barsak na nga jubon, kat bigla ka na ti rinumon na danong. Di ba, titulang ka na di halo, di nga, rinumot, nag-inom, and he replied. Kat ko na, and he judged Israel for 20 years. Okay, so, ultimately, niya rito it deliverance ni Apo ti anak na. Nung sumaan tayo dito ka, amoy ba nga tirason Apo yung nagkaspirit Israel that they were under the tributaries? Why in the world that they became tributaries of the Philistines? Why in the world? They are God's people. Lugod na nag-backslide ka. So may nga dakkel na talaga kay ti maramilan ti backsliding kakapsat Kristiyanos. If you're a Christian, you will try to venture, but do not try to venture the ways of backsliding. Ila ko nakatijos ka, awan ti mabalinaw. You know, balik ang alipin. In the middle of that makungkuna ngay discipline, God raised the judges. At may salita ni Samson. Kaya tating nastana, so makita yun niya, that isalsalakan ni Apo Diyos it Israel, itisab sa baling nga paraan, itisab sa baling nga sitwasyon. So makita ba ito ganda, ito mo muna kayo nga, panagayat ni Apo it Israel, uray backslider ka. He loves them so much that, you know what, He raised up deliverers like Samson. Ayun, dahil lang tilalaki nga, dahil man may sanga dahil man, amoy ba nga, dahil story ng Samson, dahil may sanga, ebidensya, nga iti Diyos katagda, di ba? Dahil ito yung next nga kwan, yung next nga chapter na rin ito, napan ni Samson, iti kwa diyan di city. So, nag-urnong, nag-ribo-ribo nga ng palikmod kanya na. Kung bingmaon, alas 12, tirabi, binagkat na yung gate. Gate, ang gate, di ba ito, naglagaan din yung gate. Gate di city, kung nagdadakol nga landok. Binagkat na yung gate, pero pati di landok na yung gano'n.
Sana in panidya hindi kas kakasumay din ang kapitik sa tao. Nakakita kaya di kasi ng tao awan ti Diyos. Nung lumabasa ni Samson sa Nazarite, can you imagine that? One man can kill 1,000? That strength is already what we call supernatural. And it can never be found to any creature unless he is a Nazarite. Kaya ito, pangkita mo, ti Bible ko, pugno nga talaga. Because adadagin, in pataon, ti Diyos may nakar na nga talaga nga tao, as laki ni Samson. You know? So nga, no kuma, siguro no, at dapat lang litatan, amin siguro mga lalaki, ti kahit langanangan kat Samson. You know? No, mapanagan kat Samson, o pumiksik-sa ka. No, mahal lang ito ni Samson na Nazarite lang dito eh. Okay, so dahil istorya tayo. Dito mo ko ng chapter, God saved Israel in a very unlikely way. So, iti Diyos makita tayo ngayon, anak na kani Apo ko, ala, apan na ka lang tabisitano ang niyang lugar ayan mo. No, lumamis ka, sanda ka ba yan? Kasi lang mo talaga Diyos na yun. No, kumapoy ka, apan, i-remedyo na ka nga, apan birukan. Apan na ka kitan. You know, iso man dati lumablamis, the spirit na rito para ginapo, you need to be revived. Because God loves you so much that He's going to do His best to get out of that place. Kasi iti lugar kaya iti backsliding sa bali na lugar na salimuot, lonely, sa bali nga iti backsliding na lugar. Yeah. So matatangag sapa, anya nga tatibering na kanya to rito Tibering ng tagsapa, of course, that tagyaman natin niya po managay o permiso na. Amen? Mauray ito kinakapot tayo kung apan alam na tayo. Number 2, application tayo ito, tulumang langis tayo. Ay agkarar ito tagsapa mapiksahan natin iti Diyos. Amen? Tapahan tayo kung mga agbalin, kas nakaritis na ilita na napanis na. Kat awan ti kaya na. Uray ada, awan ti kaya na. Na talaga ka na di Philistines. Unless na awan ni Apo nga mang i-deliver kanya ka. Number 3, nung may isa ka faithful, agbalin ka pa yung mga faithful. Kasi in the next na chapter 30, makita tayo to the living society. Iti faithful mo, takal na talaga iti blessing na iti Diyos. Okay, so, anyaman kasasabi tayo sapa, ag-pray tayo, kat iti kaslang intention na iti na lesson, kat ornusan tayo kung tiyak tayo, tapos tingistangay kat mabindisyonan tayo rather than agsagaba tayo ibasbasol na aramidan tayo. Okay? Singpaan tayo matibiyag tayo kapag tigas kakakabsat at mabindisyonan tayo. So shall we pray?